Lalabas na sana si Jalil para pigilan niya si Felix, ngunit pinigilan siya ni Jamila dahil hindi pa magaling ang kanyang mga sugat. Hindi siya pwedeng makita ng pulis na yan. Ang sabi ni Jalil, kapag may nangyari sa kanila ng dahil sa kanya, hindi kakayanin ng kanyang konsensya. Kailangan niya itong pigilan. Sinabihan ni Omar si Jalil na mas mapapahamak sila kapag nagpakita siya nito dahil malalaman ng mga pulis na tinatago nila siya. Pinagsabihan din ni Narhana si Jalil na tama ang kanyang tiyo. Mawawalang saysay ang lahat ng mga paghihirap ng mga taong gusto siyang protektahan kapag nagpakita siya sa pulis na yan. Nakikinig naman si Jalil sa mga sinasabi ng kanyang tiyo at tiya. Kaya lumabas na nga si Omar para kausapin si Felix. Sinabihan ni Omar si Felix na payapang namumumuhay ang mga tao dito. Tigilan na niya ang kanyang panggugulo sa kanilang lugar. Ipinakita naman ni Felix kay Omar ang litrato ni Jalil at sinabihan niya si Omar na hinahanap niya ang lalaking ito. Ilabas na nila ang kriminal. Nagtanong si Omar kay Felix na di ba nagpunta na sila rito kagabi. Wala naman silang nahanap. Ang galit na sabi ni Felix dahil tinatago nila itong kriminal. Sinabihan ni Omar si Felix na bawal sa kanila ang magkandong ng kriminal. Walang ibang nanggugulo dito kundi siya lamang. Nanunutok pa siya ng baril sa mga sibilyan na hindi armado at pinapalis na nga ito ni Omar si Felix. Sinabihan pa niya si Felix pero subukan niyang manakit ng kahit sino sa kanila, lalaban sila nito. Kaya umalis na nga si Felix dahil mukhang madidihado nga siya kung manlaban pa siya sa mga barangay Sorga. Ibinigay naman ni Lara kay Marcos ang mga candidates para sa bagong Task Force Alpha at kailangan niyang pumili ng 4. Pero hindi nagustuhan ni Marcos ang kanyang pipiliin para sa kanyang team dahil ang gusto niya siya mismo ang pipili sa kanyang team. Kailangan niya ng mga taong mapagkakatiwalaan niya gaya ni Patrick, ni Harold, ni Russell, ni Oliver. Pero si Felix, delikado na ito. Hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Sinabihan ni Lara si Marcos na marami rin silang disagreements ni Felix. Pero alam nilang dalawa, yung abilidad ni Felix, paulit-ulit nang napatunayan ni Felix ang kanyang kakayahan. Yung nangyari sa Zamboanga, pwedeng nagkamali lang. Malay nila totoo yung sinasabi ni Felix na pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili at silang lahat. Dapat bigyan nila ng isa pang chance si Felix. Habang si Felix, galit na galit nga siya nito nung nabigo siyang hanapin si Jalil. At kapag nahanap niya ito, papatayin niya kagad si Jalil. Samantala, nag-iimpake naman ng mga gamit si Jalil dahil aalis na siya sa lugar ng kanyang tiyo at tiya. Hindi siya pwedeng magtagal pa dito. Mapapahamak lang silang lahat ng dahil sa kanya. Pinipigilan naman siya ni Jamila dahil hindi pa magaling ang kanyang sugat at gusto sana sasama ni Jamila sa kanyang kuya. Pero ayaw ni Jalil na sumama sa kanya si Jamila at baka pati siya mapagbintangan pa ito katulad na nangyari sa kanila ng kanilang ama. Sinabihan ni Omar si Jamila na palipasin muna nilang sitwasyon. Hayaan muna niya makakilos ang kanyang kaka nang walang ibang iniisip. Sinabihan ni Narhana si Jalil kahit anong oras, kapag may kailangan siya, huwag siyang mag-atubili na bumalik dito. Alam niya na magkakasama rin silang lahat. Sa pag-alis ni Jalil, binigyan naman siya ng mga gamot, pagkain at pera ng mga taga-barangay Sorga upang may baon siya sa kanyang pag-alis. Sa pagdating ni Felix sa headquarters, sinabihan siya ni Marcos na magkakatrabaho ulit sila. Sinabihan ni Felix si Marcos na hindi na mauulit ang kanyang ginawa sa isla. Gusto lang niya humingi ng tawad at pasensya kasi natakot lang siya. May treat sa kanilang grupo. Sa kanya lang, pinagtatanggol lang niya silang lahat. Sinabihan ni Marcos si Felix na mag-ingat siya nito at nagbiro pa si Felix na mga kalaban ang mag-ingat sa kanya. Pero isa palang kaplastikan ang magandang pakipagtungo ni Felix kay Marcos dahil nung umalis si Marcos, tiningnan niya ito ng masama at hindi siya masaya nung nakabalik na si Marcos sa serbisyo. Nakahanap naman ng matutuluyan si Jalil dahil pa rin sa tulong ng kanyang tiyo at napapaisip naman siya kung hindi kasama si Marcos sa paglipat ng kanyang ama at naka-civilian clothes pa ito at walang kasamang Enlia at SID, kahit doon sa warehouse, nag-iisa itong sumugod. Anong nangyari? Napag-initan ba siya at natanggal sa serbisyo? Bakit? Dahil ba naghanap siya ng kasagutan sa pagpatay sa mga kasamahan niya? Sino ba talaga si Agent Marcos Reyes?
Biktima rin ba siya kagaya niya? Habang si Marcos, mag-isa naman niyang iniimbestigahan ang tungkol kay Dato Raman. At mula sa kanyang intel, nalaman niya ang plate number ng van na dumukot kay Dato Raman at pinuntahan niya ang may-ari nito. Nagulat naman si Marcos na nandoon din si Sabdani at nag-imbestiga din siya para patunayan sa kanyang kasamahan na hindi niya pinatakas si Dato Raman. Sinabi naman ng may-ari na wala siyang kasalanan dahil nakarnap ang kanyang sasakyan. Mga 3 araw na ang nakakalipas pero may tracker ang kanyang sasakyan at hindi pa ito nakita ng mga kumuha sa kanyang sasakyan. Kaya agad na nga pinuntahan ni na Marcos at Sabdani ang kinaroonan ng sasakyan. Hindi naman ginamit ni Marcos ang kanyang sasakyan dahil ayaw niya maulit nung sa warehouse na nasundan siya nito. At nakita na nga nila ang van sa loob ng abandoned building pero hindi nila alam na may nagmamasid na sa kanila mula sa CCTV sa labas ng gate ng building. Hinahalugog na nga nila ang buong building pero nabigo silang makita si Dato Raman at isang tali lamang ang kanilang nakita doon. Nasaan na kaya si Dato Raman? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik na mga tagpo sa The Blood versus Duty.